Tungkol po doon sa Jeepney Modernization Program, dapat to, yan ay dapat pagtuunan talaga. Hindi ako naniniwala dito sa AKAP at AIX itong ayuda. Maling ayuda ito Ang tagal nang humihingi ng tulong at saklolo ng ating mga Jeepney Operators and Drivers Association. Sinasabi nila hindi nila kayang mag-corporatize o pumasok dyan sa privatization at modernization ng ating jeepneys. Instead na bigyan mo ng political ayuda AKAP or AIX, yung mga tao ng politiko, ilipat sana natin dito sa Jeepney Modernization Program. Ang kulang nila ay kapital We've been spending billions, hundreds of billions of pesos dito sa walang katuturang AKAP at AIX. Bakit hindi natin tulungan instead yung modernization ng jeepneys? Itong mga taong ito, ayaw nito ng AKAP at AIX. Ang gusto nito, hanap buhay. Negosyo dahil may dignidad at self-respect itong ating mga kasamahang jeepney drivers. Yung bilyong-bilyong pisong ibinibigay sa AKAP at AIX, mag-pilot area tayo lakay dito sa Metro Manila. Humanap ka ng kooperatiba o grupo ng Jeepney Operators Drivers Association. Pahiramin mo ng kapital. Yan masusukat mo, measurable yan. Makikita mo kung natututo na silang mag-manage ng kanilang kooperatiba or korporasyon. Makikita mo kung nagbabayad ba sila ng utang nila sa gobyerno at a very, very low monthly amortization na walang interest. Hindi nila pwedeng sabihin walang pera gobyerno. Tinatapon nga nila yung 100 bilyong piso sa ayuda at AKAP sa AIX. Bakit dyan tinatapon nyo? Itong mga humihingi ng tulong, na tulungan silang magkaroon ng kapital for modernization, hindi natin tulungan. Yan ang aking gagawin bilang senador ninyo. Pagtungkol naman doon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, I have to admit at pasensya ka na doon sa ating nagtanong kanina, sasabihin ko lamang sa iyong totoo, wala tayo talagang kalaban-laban dyan sa presyo ng petrolyo. Dahil wala naman tayong production at tayo ay heavily dependent on imported petroleum products. Subalit, babalik na naman tayo dito sa korupsyon ng AKAP at AIX. Bakit hindi natin bigyan ng targeted ayuda or approach itong mga magsasaka, itong mangingisda at miyembro ng transport sector? Bigyan natin sila ng, i-convert natin yung ginagawa nilang ayuda ng AKAP at AIX, bigyan natin ng subsidy. A limited period of subsidy in terms of time itong mga nasa industriya ng transportation, agriculture and fisheries, para nang sa ganoon makompensate nila yung lugi nila. Halos weekly ngayon tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo, wala nang kinikita ito. Para matugunan natin itong kakulangan ng kita ng ating mga jeepney operators and drivers, lagyan natin ng targeted subsidy. Bigyan natin sila ng subsidy na kahit paano mabawasan yung kanilang pang-araw-araw na issue pagdating sa petrolyo o kaya dyan sa paggamit ng krudo. And I believe pag binigyan natin sila yung sektor na ito ng targeted subsidy, makikinabang pati mananakay. Hindi na tataas yung presyo ng pamasahe. Hindi na kailangan itaas kasi hindi na nanggagaling sa bulsa ng ating mga operators and drivers. Instead, ulitin ko instead na yung walang katuturang AKAP at AIX, dito natin bigyan, tulungan natin yung ating mga nasa transport sector, yung ating mga magsasaka at yung mangingisda. Yan ang bigyan natin ng totoong ayuda, hindi political vote buying na ayuda. Nagawa naman na yan, I think, nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, ay nagkaroon ng ayuda sa mga jeepney drivers. And wala namang masama na ipatupad yung mga mabubuting patakaran ng previous administration. Hindi naman bawal gawin yung mga mabubuti ng nagawa Ganun naman talaga ang governance, para kang mosaic. You build on what was built. Yung magaganda, ituloy mo lang. Ito ang dapat pinagtutuunan ng pansin ng Marcos administration, kung paano mapagaang ang buhay ng ating mahihirap at patuloy na naghihirap na kababayan. Hindi itong AKAP, hindi itong AIX, hindi yung political persecution laban sa mga non-political critic or dissenters. Kaya sabi